Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay meron na naman po tayong bagong balita tungkol dito kay XRP. Ayon po sa isang analyst mula sa BitGit, may posibilidad daw na umabot ng $10 ang presyo ng XRP bago magtaong 2030. Pero paano nga ba mangyayari ito? Ano po ang mga dahilan sa likod ng prediction na ito? At higit po sa lahat, ano po ang magiging epekto nito sa atin bilang mga crypto traders at investors na XRP? Kaya ayan po ang mga katanungan na siyang ating sasagutin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa katanungan kung ano po ang papel ng SEC lawsuit sa presyo ni XRP. Yan, meron lamang po tayong isang updated na balita kanina tungkol dito sa SEC lawsuit na ito. Ayan, panoorin na rin po ninyo. Ngayon ay matagal na pong may kaso ang Ripple laban sa US Securities and Exchange Commission or SEC. Isa po itong malaking balakid sa paglago ni XRP dahil sa kawalan ng regulatory clarity or malinaw na regulasyon. Dahil dito ay marami pong investors ang naging takot na mag-invest kay XRP. Ngunit kamakailan lamang may positibo pong balita. Hindi na raw ipagpapatuloy ng SEC ang kanilang apela laban kay Ripple. Ibig sabihin, posibleng malapit na pong matapos ang matagal ng legal na laban na ito. Kapag tuluyan pong naresolba ang kaso, mawawala na ang malaking hadlang sa paglago ni XRP. Ang kumpiyansa ng mga investors ay babalik at maaring tumaas ang presyo ni XRP. Ngayon ay ano po ang maaring mangyari sa presyo ni XRP sa short term at saka long term? Ayan, meron po tayong isang analyst dito na nagbahagi ng kanyang opinion. Ayon po kay Ginoong Ryan Lee. Yan, siya po ang chief analyst ng BitGit. Ang kasalukuyang presyo ni XRP ay nasa pagitan po ng $2.35 hanggang $2.55. Sa short term o panandaliang panahon, maaaring bumaba raw ito sa presyong $2 o tumaas hanggang $3. Depende sa magiging galaw ng market. Pero ang mas exciting part dito ay ang kanyang long-term prediction. Ayan, sabi po ni Ginoong Lee ay posibleng umabot ng $4.20. Ayan, $4.20 hanggang $10 ang presyo ng XRP bago sumapit ang taong 2030. Ang prediksyong ito ay nakasalalay po sa tatlong mga pangunahing bagay. Una, ayan, ang una po rito ay ang mas malawak na adoption ni XRP sa payments. Kung mas maraming kumpanya at bangko ang gagamit kay XRP para sa kanilang transaction, lalaki po ang demand dito at maaring tumaas ang presyo nito. Pangalawa ay ang malakas na partnerships ni Ripple. Ang pagbuo ng mas maraming partnerships sa mga malalaking kumpanya ay makakatulong sa paglago ni XRP. Pangatlo ay ang paggamit po ng kanyang RLUSD stablecoin. Kapag mas tinangkilik ang RLUSD stablecoin ni Ripple, maaaring makatulong ito sa pag-angat ng presyo ni XRP. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang epekto ng Ripple IPO sa presyo ni XRP. Isa pang dahilan kung bakit maaring lumakas si XRP ay ang posibilidad ng Ripple IPO or Initial Public Offering. Ibig sabihin ay maaring ilista sa stock market ang Ripple bilang isang pampublikong kumpanya. Noong nakaraan ay sinabi po mismo ng CEO ng Ripple na si Ginoong Brad Garlinghouse na possible ang isang IPO. Kapag nangyari ito, mas marami pong institutional investors o malalaking kumpanya ang maaring mag-invest kay Ripple na siyang maaring magdulot ng pagtaas ng demand para kay XRP.
Ayon po sa ilang eksperto tulad po ni Ginoong Ben Armstrong ay maring umabot pa sa $25 ang presyo ng XRP kung matutuloy ang Ripple IPO. At ayan, ngayon ay atin naman pong pag-usapan ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Yan, para sa atin na nag-i-invest po dito ay XRP. Malaking bagay ang mga balitang ito. Kung talagang maaabot na XRP ang presyong $10 o higit pa, malaking kita ito para sa mga nakabili ng maaga o nakabili sa mababang presyo. Ngunit tandaan po natin, ang crypto market ay volatile o pabago-bago, kaya mahalaga pong mag-research tayo at wag po tayo mag-invest ng higit sa kaya nating mawala. Kung magkakaroon po ng regulatory clarity, maaaring mas maraming Pinoy, yan, mga Philippine banks at saka financial institutions ang gagamit ng XRP. At posibleng maging mas madali rin ang crypto to fiat transactions dito sa Pilipinas na siyang makakatulong sa remittances ng ating mga OFWs. At ayan, bilang panghuli ay ang masasabi ko naman po rito ay ang prediction na $10 dito kay XRP ay posible naman po. Pero maraming bagay ang kailangan pong matupad bago ito mangyari. Ang settlement ng SEC lawsuit, ang paglago ng Ripple sa global payments, at ang posibilidad ng Ripple IPO ay pawang positibong catalyst. Pero syempre, hindi rin dapat nating kalimutan ang risk. Bilang isang investor, mahalagang maging updated po tayo sa mga nangyayari dito sa mundo ng crypto. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.